possible ako. Nag-iba ang laro. Ngayon alam ko na paano magpakita. Skills ko ngayon napapansin nila. Value ko ngayon nararamdaman nila. Mas may confidence na. Mas may direction na. Hello everyone. So let's start na, no? Thank you so much for attending and thank you so much for giving your time here. And before anything else, thank God it's Friday na, no? Sino sa inyo Monday to Friday yung work ninyo? Can you please type in 1 in the comment section, please? Last day na today. Makakapag-weekend na. Okay, let's see. Isa lang? Uso ba yun? Uso ba yung weekend sa atin? You know, yan. Matt, thank you, Matt. Thank you, Claire, no? And so the reason why naisip namin ni Coach Oding yung question and answer, kasi di ba as a freelancer, may mga questions tayo na hahanapin pa natin yung sagot sa YouTube, kay ChatGPT, or sa Google. Pero mas gusto natin yung naka-experience na talaga. And then may mga questions naman tayo na kailangan lang natin ng sagot para magkaroon tayo ng next step. Para malaman natin kung ano yung mga next decision making na gagawin natin. Kasi iba pa rin kapag kayong advice na gagaling sa first kakilala mo, second, Pilipino din, Tagalog yung sagot, di ba? And then third, alam mo yun, may connection talaga. And so this is the avenue for you guys to ask questions, no? And just to let you know, walang maling questions. We're gonna do our best para masagot namin yung mga questions niyo when it comes to personal branding, go high level automations, and freelancing as a general. No, so si Coach Odeng, he's a engineer. Alam niyo ba na engineer si Coach Odeng? And then previously professor, full-time professor 'yan. Nagturo siya sa TUP. And also guys, alam niyo ba na he's been handling multiple 6 digits client right now. No, sobrang busy niya. So thank you so much Coach Odeng for giving us the Thank you. opportunity no na makasama ka namin and then to ask questions with you. Baka So bullet ayan, time BIR niya na. wala naman. Okay, Coach Odeng, question. First question, paano ba tayo nagkakilala? Para lang alam nila. Oo. Shinare ko nga ito dun sa ano natin dun sa GC ng Level Up Academy. First time na nag-meet kami ni Stephen. Kasi, magaling to. Ano to model to Ang ginawa niya, nag-join siya dun sa, sa isang event sa high level nung August 10 last year. Natatandaan ko ba? Siya yung may malupit na, barong. Oo. May pakpak. Nung nag-join siya doon, anong nangyari? Kasi parang 10 ata kayo doon or 5, ganyan. Tapos nakita, sabi ko, kapal ng mukha nito, gusto kong tropa to. De, totoo lang, ganun talaga. Kasi kapag may mga makakapal ng mukha kang friends, yun yung nakaka-boost ng confidence. Yan, Yun yung yan. mas nakaka-build ng personality. Ang dami kasing tao na parang kapag lahat kayo mahiya yung mga magtotropa, wala, di kayo nakikita ng tao, wala kayong presence, kumbaga. So, nung nakita ko siya, tapos after nung event, parang hindi, middle pa lang pala. Middle of the event, sabi ko, uy, hi. As na nalaman ko, taga-Tagig siya. Sabi ko, taga-Tagig din ako, lapitan ko nga to, bla bla bla, ganyan. Tapos, ayun, nag-meet na kami, nag-usap kami. Sino kasama mo nun? 3 kayo nun Si Rhea ba yung isa? Si Trish at saka si actually marami kami noon kasi from FMA. So, itang hilera kami doon, no. Si Trish, si Abby. Naalala mo si Abby? Oo, si Abby. Oo, tama, Tapos tama. sila Forge. Marami kami. Dami pala kayo doon. Pero 3 lang kayong naalala ko, si Abby, si Trish, tsaka ikaw. Kasi kayo lang ata ni Iwan doon nung nag-break time Tsaka lagi kayo magkakadikit Parang hindi kayo naghihiwa-hiwan. Okay, so yan guys, doon kami nagkita ni Coach Odeng last year yun. And you know what guys, si Coach Odeng, sabi niya noon na parang planning siya na magturo about automations and hindi pa siya coach noon. Wala pa siya nalo-launch na community noon at saka wala pa siyang like it's just all a plan back then. Pero kita niyo naman guys, a year after, 'di ba? Coach Odeng already has a name in freelancing lalo na sa automation, GHL. Kung sino sa inyo nakakakita kay Coach Odeng sa TikTok, can you please type in 2 in the comment section. Nakikita nyo si Coach Odeng sa TikTok.
Lagi tambay yan si Coach Odeng sa TikTok eh. Grabe, grabe. If Yung hindi TikTok na, guys, i-drop ni Coach Odeng yung link niya mamaya i-follow nyo na din, okay? yung ano na So, lang, yung Level Up Academy na lang kasi yung account ko sa TikTok mismo, na shadow ban ako, hindi na. okay, so without further ado guys, let's start with the questions, no? So may mga questions na tayo na na-prepare in advance. So yung mga nagtanong sa comment sections, yan, nabasa namin yung mga questions ninyo and ginather namin siya. Also, if you also have a question, type in nyo lang sa comment section. Sasagutin natin yan later, okay? So we do have Julie on teammate namin and then she'll be the one to ask the question. Then kami ni Coach Odin yung sasagot. Okay? So Julie, let's start. What's the Okay. first question? Okay, first question is for Coach Odeng. Coach, ano ba talaga ang Go High Level? Bakit parang ang daming naghahanap nito ngayon? Wow, grabe naman. Ganun talaga, straight to the point agad, no? Tamang-tama yung mga tanungan natin. Ano ba ang Go High Level? Ah, basically, ang Go High Level ang isa sa paraan para kumita ka ng paldong. Hindi, hindi yan, hindi yan. Ang Go High Level basically is a CRM. Kapag sinabi mo CRM is a customer relationship management tool. It's a tool na ginagamit ng mga businessman. Hindi lang sa ano no, hindi lang sa US because there's a lot na gumagamit na sa Spain, sa Canada, sa Australia, all over the world kasi sobrang ano, ang daming gumagamit ng Go High Level. Hindi siya limited na lang sa US ngayon. Kaya ang daming potential ng mga magiging client. Ginagamit yung tool na to para makapag-reach out sa mga customer, makapag-follow up, makapag-text, SMS, automation, email, everything na mapapabuild yung customer relationship. Kaya nga siya CRM na tinatawag. So basically, ganun lang siya. Ay, Ayan. may Wow. second, tama ba? May second question ba? Hindi, yun pa lang. First Yun question wala. lang. Ah. Okay, okay. Sige. Yes. Okay. So next question is for Coach Architect. Coach, ano ba yung brand archetypes at bakit important ang positioning? Paano ito nakakatulong sa freelancing? Ay, okay, so medyo technical yung term na brand archetype, no? Para sa mga hindi pa nakakaalam. Yung brand archetype, it's just a tool that we use or it's a lesson, it's a scientific psychology information na ginagamit para ma-identify kung ano ba yung identity or personality ng isang tao. And to tell you honestly, iba-iba yung mga personality ng mga tao. So that is why it's important that you understand kung ano yung personality mo para doon ka magbi-build ng branding mo. So I call that as your personal branding foundation. Kasi paano ka mag-show up online kung hindi mo naiintindihan kung ano yung brand identity mo. And yung brand identity mo, connected siya doon sa brand archetype na tinatawag. So there are 12 archetypes, no? And bakit siya importante for freelancer? Kasi ang currency natin is trust. And enable for us to show up consistently, kailangan meron tayong clear at saka foundation na identity para makakonect tayo sa mga tao. And then, para yung brand mo, may personal touch siya. Hindi siya mukhang AI or hindi siya paiba-iba ng branding. Pwede ba ako mag-follow up question dyan? Yes, go ahead, Yeah. Coach. Parang ang ganda lang na, di ba may personal branding kasi ikaw? Pero meron din bang branding, let's say, a page that is under yours? It's a separate branding ba? Or is it the same branding? Ay, gusto ko yung question ni Coach, no? Like for example, sa amin, so I have a personal brand which is brand archetype, diba? And then, you can also connect that. Depende kung sino yung pinaka decision maker. Siyempre, sa kanya i-attach yung branding nung page na yon. Like for example, Coach, ikaw, di ba you have the level up community. So kung gusto mo na yung page mo will sound like and then will sound like you and then yung way ng pagsasalita mo is assigned sa'yo, dapat yung brand archetype mo, yun din yung gagamitin dun sa page na yun para siya para connected siya. Hindi siya magkaiwalay. Like for example, meron kang automation na page, tas meron ka ding page na sarili mo, 'di ba?
Kapag ka magkahiwalay yung personality nun, so hindi nila malalaman kung sino yung legit. So that's why it's important na pag may personal brand ka, kahit marami ka pang page, basta yung personal branding mo iisa, basta yung identity mo iisa, mas connected siya. Tsaka dun mabibuild yung trust na, eto magkakakilala to. Kasi ganito magsalita si Coach Oding eh. Ganito yung way of teaching niya eh. Ganon. Yeah. Got it. Thank Okay. you. So next question is for sa inyong dalawa po. Coach, sa sobrang daming gustong maging freelancer ngayon, may opportunity pa ba talaga? Coach Oding Ah, muna. Grabe yan, may opportunity ako. Parang nababasa ko yun sa mga groups ang sinasabi nila. Sa Go High Level or sa VA, kumbaga, the general VA na term, industry, saturated na ba? Yun yung term nila na sinasabi nila. Pero, kapag sinabi mo kasing saturated, ibig sabihin, nag-overflow yung gustong, yung mga nag-work. Pero, ang nagiging advantage kasi, ng mga ito yung paniniwalaan ko sa simula pa lang. Hindi even before pa ako mag-freelance, ito na yung parang stand ko talaga na kapag meron kang advantage over others na competitor mo, makikilala at makikilala ka. So siguro ang naging advantage ko lang is nasa engineering side ako. So medyo alam ko na yung logic, yung programming and all. So madali na sa akin yung GHL. Ginamit ko siyang stepping stone para go ahead dun sa mga naging competitor. Kasi at the end of the day, guys, competitor natin yung mga kasama natin dun sa isang niche natin. Kung meron pa bang opportunity, yes, napakadami. Hindi nawawala, hindi nauubos. Lagi ko nga sinasabing computation dito. Sa US alone, US alone, guys, for the numbers, may 33 million na SMEs. Kung sabihin natin, kahit 300,000 lang. 300,000 lang kunin natin out of those 33 million. Napakadami pa rin mga client ang maglilipana. Pero kasi ang hinahanap ng mga client yan, gaya nga ni sinasabi ni Coach Step, na dapat kilala ka, dapat may position ka. Dapat alam mo kung nasaan ka, ano yung tina-target mong mga client, sino yung gusto mong tulungan. Yung iba sa niche nakatingin, yung iba nasa presyo, okay lang din naman yun, wala tayong problema doon. Pero at the end of the day, to answer yung question, may opportunity pa ba? Napakadaming opportunity, guys. Yun yung sinasabi ko, meron mo akong time na ako na lang yung sumusuko sa dami ng clients. Pero, hindi yun pagmamayabang. Guys, legit yun nung nasa GHS directory ako na parang ako na lang yung nagno-know. So, ang gagawin mo doon, syempre, magtataas ka na ng rate para mangyari. Mag-filter mo kung sino yung mga hindi willing magbayad ng premium. OMG, guys, yun na yung pinaka the best question, no? From experience din ni Coach. Sa akin din, kadalasang question to ng mga general VA. Kung meron nagje-general VA dito, sorry, pero that's the reality, no? Kapag ka general VA ka, like ginagawa mo lahat and then wala kang ang tingin kasi sa'yo is task doer. So, tagagawa ng mga ipapagawa sa'yo ng boss. Unlike when you position yourself like kung paano nung pinosisyon ni Coach Bry, yung sarili niya na as a partner or a solution provider, no, dun magkakaiba. And then dun nagkakaroon ng opportunity yung mga marunong gumawa ng automations like yung ginagawa ni Coach, branding and social media marketing. Basta kapag ka naiintindihan mo yung um, offer mo and then meron kang solution sa mga problema ng mga customer or ng mga client, definitely hindi ka mauubusan ng client. So, siguro meron siyang oversaturated na siya para sa mga general VA, pero sa mga specialist, sa mga um, strategists, hindi. Marami pa rin at maraming opportunity diyan. Pwede ba mag-add ako dun sa sinabi mo? So, agree ako kay Step when it comes to general VA. Lagi ko rin sinasabi to dun sa content ko sa TikTok. Sabi ko, kapag nasa entry level ka, talaga madami kang competition. Nabasa ko rin to sa I believe that's Magic of Thinking Big, if nabasa yung ebook na yun. Sa Magic of Thinking Big, meron dong isang sinasabi na sa position nung mga starting ka pa lang, ang dami mong competition. Pero kapag nandun ka sa mas higher level, na anong nangyayari, napaka-konti ng competition mo because hindi lahat willing mag-put on ng work para mag-level up dun sa taas na yon para mas konti yung kalaban nila. Akala kasi nila,
Mas madali, eto, sa entry level, dun madali makakuha. Pero hindi. Mas madali makakuha kapag nasa next level ka because mas konti yung competition mo. Because hindi lahat, again, ulitin ko, hindi lahat willing mag-put ng work. Gusto nila, pagpasok, kita agad. Hindi ganon. Meron kasing work in between. So, guys, mag-take notes kayo kasi ano talaga, heart namin to ni Coach Steph, ito nga sinasabi namin. Yes, guys, ito na talaga yung parang secret ninyo. Like, you don't have to go to di ka na kailangan mag trial and testing. Ito na yun, guys. Binibigyan na namin siya sa inyo. And the reason is because we want to help you. No, wala nang gatekeeping to. Talagang lahat ng mga sikreto namin sasabihin na namin sa inyo. So, if you have question, ask that in the comment section. Okay, so next question tayo. Okay. Next question. So, Coach Odeng, medyo related sa kakasabi mo lang. So, beginner-friendly ba ang GHL kahit wala akong tech background? That's a good question. Ang daming nagtatanong din yan sa group natin. Ay, siguro to balance, ang sasabihin ko yes and no. Yes, beginner friendly siya sa mga gustong hanggang ang level is VA ka ng GHL. Ano siya, napakadali niyang gamitin, napakadali niyang sundan. Kapag nag-navigate ka, ang dali niyang okay, so kapag navigate, okay, ito yung next one. Kumbaga self-explanatory bawat part nung mga nandun sa GHL. Pero no naman siya kapag nandun ka na sa level ng nag-automate ka. Ikaw na yung nagsosolve ng problem. Ikaw na yung magbibigay ng solution doon sa gusto ni client. Kasi sometimes si client hindi rin nila alam kung ano yung problem nila. Hindi rin nila ma-identify kung ano yung dapat bigyan ng solution. Saan magi-start? Kumbaga nakikita nila, okay, ang konti ng conversion natin. So ano yung magiging solution doon? Before ka mag-arrive sa solution, kailangan ma-identify mo yung real problem. So I can say na yes, madali siya kung magiging VA ka na ginagawa lang yung pag-send ng email, reminder. Pero kapag nandoon ka na sa nagsosolve ka ng problem, medyo nagiging technical siya. So yun yung para sa no. Thank you. Grabe naman mga question na to. Okay, next question is for Coach Architect. Coach, kailangan ba talaga ng personal brand even for VAs? OMG. Thank you. Sa nagtanong ng question na yan, thank you so much. And this is the difference of general VAs. And ito din yung advantage ng mga um, ng mga katulad namin, nila Coach Odeng. Kasi yung personal brand, that's the secret para maka-attract ka ng client, no? Kasi ganito, sa dami ng mga gumagawa ng task or ng mga strategy na meron sa GHLs, kanino pupunta yung mga clients? Kanino sila magtitiwala? Doon sa mga nakakapag-establish ng personal brand nila. Kasi yung personal brand mo, that equates to trust, no? That equates to expertise. So kapag ikaw wala kang nabibuild na personal brand, especially on social media, guys, social media is not a social media, no, para makapagkaibigan ka. For us VAs, social media is our marketplace. Dito ka nagtitinda ng skills mo. So kapag wala kang personal brand, paano sila magtitiwala sa'yo? Pag wala kang personal brand na nabibuild, parang anong idea na meron sila? Sino ka ba para sa kanila? 'Di ba? So if you were not able to build a personal brand, parang pag sinabing Coach Odeng or Coach Brian, alam na nila na GHL expert 'yan. Pag sinabi mong CC, 'di ba? Alam mo na na personal alam mo na GHL expert 'yan. Kapag sinabi mong Cherry, alam mo na GHL expert 'yan. Pag sinabi mong Bebs, alam mo na funnel yan. Pag sinabi mong Darla, alam mo na funnel yan. So yun guys, ang sinasabi na personal brand, hindi lang siya basta para magpapansin ka, no? This is to put yourself in the market and say that I am the specialist. And then, doon ka nakaka-attract ng client. Kaya sobrang importante, lalo na sa mga VAs, kung gusto niyo na tuloy-tuloy pasok ng client, you build your personal brand. Ito din sinasabi ni Coach kanina na madali bang aralin yung GHL for a beginner? Yes, madali lang siya pero are you willing to put on the work? 'Di ba? So part ng work na yun is building your personal brand. Paano ka nila makikilala, 'di ba? Kung hindi ka nag-show up or hindi ka nagbi-build ng brand mo na napapagkatiwalaan ka.
kung ikaw ba, let's say, ilagay mo yung sarili mo sa position ng client, will you hire someone na ngayon mo lang nakita? Or hindi, pagka tinignan mo yung profile nila, walang mga information or evidence man lang na eto freelance to na may ginagawa siya, 'di ba? So sobrang importante ng personal brand for VAs like us. And this separates us from those na laging nalolowball and then for those who demand kung magkano i-charge mo. So yan ang differentiator. Thank you. Okay, so next question is for both coaches. Ano yung biggest mindset shift na kailangan para maka-level up bilang freelancer? Mindset, yan. Malaking ano to, kumbaga it's a full na season kumbaga kapag nanonood kayo ng mga season and episodes na teleserye. Pero ang biggest mindset ko tingin ko dito is dapat lagi ka nasa position na lagi ka nag-aaral. Hindi ka pwedeng nasa ano ka lang, nasa parang natutunan mo na to, okay ka na doon. Hindi. Given na nasa computer tayo and we know the days ng AI, sobrang bilis ng lahat. Nung parang 2 years ago, hindi pa natin kaya mag-automate. Yung ano, yung animation or yung video generation, di ba, ang pangit pa 2 or 3 years ago. Pero ngayon, makita mo, hindi mo na ma-identify kung sino yung tunay na tao sa hindi tao, sa AI lang. So, ang tingin ko, ang answer doon is, kailangan ang mindset mo lagi kang upskilling, lagi kang natututo, lagi kang updated, lagi kang nasa position na dapat actively learning ka. Kumbaga, ang term nila is proactive ka dapat sa mga nangyayari sa paligid mo. Hindi ka pwedeng ano ka lang, stay put ka lang or static ka lang. So, dapat sumasabay ka sa trends. Yun yung akin. Almost the same growth, no? Growth when it comes to your skills, growth sa kung ano yung kaya mong gawin. Because if you stop on growing, then you will die. Totoo yun ha. Agree. Kapag ka nag-stop ka na ng matuto, like, alam ko na yan, di ko na kailangan ng ganyan. So, that's the downfall. So, ask yourself right now, are you someone na you are keep on learning? Or are you always everyday upskilling? Or hindi man upskilling, pero ini-improve mo yung skill na meron ka na ngayon? If yes, then congratulations. You are into receiving something better. Pero kapag ka hindi, unfortunately, yeah, mapag-iiwanan ka. And given that nandito kayo ngayon, I would assume na kayo lahat willing kayo matuto and congratulations sa inyo. Okay, next question natin is for Coach Odin ulit. Anong klase ng clients ang usually naghahanap ng Go High Level Specialist? Anong klase ng client? Lahat ng client hindi. Ah, usually ang mga naghahanap niya, number 1 is yung mga nagma-manual. Maraming manual sa work nila. Kasi GHL gives a solution dun sa mga part ng automated replies, 24/7 na receptionist. So, madaming manual work when it comes to admin. So, pag-send ng documents, pagre-receive ng payment. Kasi ang daming ano eh. Pwede mo naman lahat talaga gawing manual. Pero ang point nun, scalable ba? Yun yung term lagi ng mga nasa business. Ang mga naghahanap ng GHL specialist are those naghahanap ng someone na kaya mag-architect ng buong business nila. Well, hindi siya 100%, but merong integration ng mga tao or yung team nila na existing. And kung ano yung kaya nyong masolusyonan, ma-automate. Especially, yung mga ino-automate naman talaga yung mga repetitive work. For example, yung pag-follow up, pag-answer ng question, inquiries, anything na nasa website, yung pag-fill up ng form. Usually, yung mga na ulit-ulit na manual work na ginagawa ng business, yun yung naghahanap ng mga GHL na specialist. So, kahit anong business talaga, no, Coach Odin? Yes. Kahit anong business siya, hindi siya limited lang sa, actually, kung ililista ko lahat ng client ko, iba-iba silang business. Ito yung active pa ngayon. Yung isa may insurance, credit repair,
services, solar, yung isa coaching, yung isa PR and marketing, yung isa naman courses sa kay Doc. So iba-iba talaga, hindi siya limited lang sa isa. Kasi at the end of the day, basta kaya mong automate, kaya mong mabigyan sila ng solution na nagpapatagal gawin ng team nila. Kaya ayun, pwede ka talaga. Yan. Keep those questions coming, Jesslyn and then Paul. Thank you so much for those questions. Sagutin namin yan mamaya, no? Okay, let's go to the next question. So next question, Coach Architect. Paano ko malalaman kung ano dapat ang niche ko? Yan. Okay, so magkakaiba na nagtuturo dito, no? Pero ako, since I do personal branding, I'm teaching that you are the niche, no? Yung personal brand mo yung niche mo. So, the goal is to build a reputable name na kahit ano maging skills mo, lalapitan ka ng mga client. So, pwede kang yung iba kasi yung mga coach, they teach na mag-focus ka sa ganitong skills, mag-focus ka sa ganitong skills. But as for me, based on experience, mas okay din yung multi-skilled ka. And then, as long as mas marami ka na solve na problem, mas flexible din ikaw. Kaya, I build on your personal niche, no? Yung sarili mo dapat yung niche mo. Like for example, no, Coach Odeng. So, kung ang kailangan nila is funnel lang, funnel, kayang-kayang gawin ni Coach Odeng. Kung ang kailangan nila is CRM lang, kayang-kaya niyang gawin. Kung ang kailangan nila is, ano pa ba yung mga skills na meron si Coach Odeng. So, for me naman, I'm building my personal brand wherein I can do digital marketing, I do branding, I do funnels, and also go high level automation. So, kapag ka ikaw yung niche kasi, you make people interested in you. And then, kapag ka interested sila sa'yo, aalamin nila kung ano yung mga kaya mong gawin. And then, i-fix nila sa sarili nila na, okay, so marunong siya ng digital marketing and I need a digital marketer. So, connect yan. 'Di ba? Kahit na minsan hindi ikaw mismo yung naghahanap ng client. Let's say for example, si Coach Odeng may kakilala siya ng client naghahanap ng digital marketer, especially on social media marketing. And hindi niya masyadong hindi niya masyadong expertise yun. So, pwede siya mag-reach out sa akin. 'Di ba? So, hindi ako directly nag-connect dun sa client na nakilala niya. Pero just because I was able to build my personal brand on the skills that are surrounded to me, mas mabilis din yung mga connections. And that's how you grow as a VA or a freelancer in the Philippines. Okay. Say, Coach. Answer natin yung one question from the comments. I think medyo related din. So, question from Paul John. Pag specialist po ba? So, example, meron good sa automation, pero hindi pa masyadong good sa graphics, CRM. Pwede po ba sabihin sa potential clients na inaaral mo pa yung iba sa GHL, yung others ng GHL? Anyone can answer po. Sige, ako na lang muna siguro yung mag-answer. For me, ano ko lang to, sarili ko lang opinion or perspective. Nakikita ko na kapag nag-i-start ka pa lang, for me, mas maganda kung magpapakilala ka muna as generalist kahit nasa GHL ka. Pag sinabi mo generalist, kaya mo lahat. Basta nasa GHL, kaya mo lahat. Marami namang makaka-help sa atin when it comes to the graphics, the design. Dati, kay Coach Step, nagtatanong ko, paano ba ito yung ganito? Paano ba yung ganyan? Nagpapa-evaluate pa ako sa kanila ng website. Guys, tingnan nyo to. Anong maganda nandito? Tapos magko-comment sila, ganyan. Ganon kami nag-uusap dati. Tapos, kapag sinabi mo kasi yung term na specialist, hindi ibig sabihin, specialist ka ng feature ng GHL. Kundi dapat, specialist ka ng GHL mismo. Kasi marami pang outside ng GHL eh. So, kapag automation ka, hindi pwedeng automation ka lang marunong. Aralin mo yung automation, gumaling ka doon, then jump ka sa ibang feature. Jump ka ng funnel, ng website. Kasi dapat kapag nasa GHL ka, marunong ka dapat ng lahat ng feature ng GHL. Hindi ko sinasabing dapat perfect na magaling ka na. Pero kasi, ang design, ang personal branding, ang automation, ang every niche, merong foundations yan.
So kapag hindi mo nagigets kahit yung foundations lang, doon ka na mahirapan talaga. For example, ako, sa design ng website, meron kasing web design principle. So inaral ko 'yun. Kahit hindi ako sobrang galing sa color combination, sa color wheel, 'yun yung medyo ano ko medyo hirap ako. Pero mag-search lang ako online, marami akong makikita. Marami akong pwedeng maging reference. So, pwede mo sabihin sa client na marunong ka lahat. Huwag mo sabihin hindi ka marunong or inaaral mo ba because you're selling yourself short. Yun pa lang. Dun pa lang parang wala na to. Hindi pala marunong to eh. Kasi sa'yo na nanggaling eh. So, mas maganda na hanggat maaari, sabihin mo, marunong ka lahat basta nasa GHL. Coach Step. Yes, agree with Coach Odeng, no. So dadating ka talaga doon sa part na you are a generalist. Kasi lalo na ka sa mga beginners, no. Like you are willing to learn. And yung sasabi mo na kailangan mo ba sabihin sa client mo na hindi mo pa siya alam or what that. Um I don't think that's hindi siya necessary, no. You can say that I'm learning on it. Pwede mo sabihin na, yes, actually, I'm already learning on it. And then, after ng call ninyo, aralin mo na agad. Or maghanap ka ng mga makakapagturo sa'yo. Kasi as someone who's starting, diyan ka makakapag-build ng endurance. No, yung mga bagay na hindi mo ginagawa before, finally, bigla kang malalaman mo na siya paano gawin. Medyo mahirap siya sa umpisa, pero kapag ka nagagawa mo na siya, na-experience mo na siya, this adds up to your experience. No, and then next time kapag habang tumatagal na nabi-build yung mga natututunan mo. Actually, hindi mo din kasi alam minsan kung ano yung kailangan ng client or anong kailangan ipagawa ng client, which is good in a way kasi malalaman mo kung ano yung mga kailangan mo pang i-improve. No, malalaman mo kung ano pa yung mga kaya mong aralin. And then just always say yes, kaya mo siyang gawin and then study on it. No, you don't have to lower yourself kasi doon papasok din yung positioning eh. Kung puro ka no or kung sasabihin mo na hindi mo pa siya alam or you position yourself as someone na hindi ka parang problem solver, then yun yung mga times na nalolobel talaga yung mga VA. But if you are someone na who is willing to find solution sa mga questions ni client, definitely, no, diyan ka makakakuha ng mga premium client. Then mga recommendations and referrals also. Ayan. So, thank you. So, next question is for Coach Odeng from the comments. Question is from Jesslyn. How do you determine the automation logic for each business? Is there a framework or a process you follow before you start building? Okay, that's a very good question. How do you determine the automation logic? Automation logic, hindi, wag muna yon. Siguro dun muna sa second part. Is there a framework or process you follow before you start building? Well, yes, meron. Hindi pwedeng wala kang susundin na process or wala kang susundin na flow mo. Pero iba-iba naman to about freelancer. Pero I think may part na common pa rin sa lahat. Siguro yung process na ginagawa ko, number one, syempre research. Even before the discovery call, hindi mo pa siya client may research ka talagang gagawin. Ito yung naging mali ko before nung nag-start pa lang ako. Na parang sa sabi ko, sa discovery call, makikilala ko sila. Pero hindi. Dapat even before pa ng discovery call, may tinitingnan ka na. Tinitingnan mo na, kahit yung natutunan ko sa isang estudyante to, dapat kahit kung sino yung asawa nila, ano yung native nila, saan sila nakatira, ano yung mga favorite nila. Kumbaga, personal choice. Kasi pwede mo siya magamit during the conversation with the client. Ito yung discovery call, Pero kapag i-build mo ni mismong business ni client, na-hire ka na niya, ang ginagawa ko, number one, lagi kong tinitingnan ano ba yung goal namin? Ano ba yung target namin? Target ba namin maka-reach ng leads? Target ba namin makapag-convert? Target ba namin makapag-promote? So, it's the same with the social media managers. May mga different kang target. Hindi ka pwedeng for the whole week magbebenta ka lang. Nakakasira ng branding yon. Meron kang for the followers, meron kang for the general views. So, number one, goal. Number two, tinitingnan ko ano yung mga features na kailangan ni client. Kailangan niya ba ng payment? Kailangan niya ba ng email? Kailangan niya ba ng forms? Kailangan niya ba ng website, ng funnel? Ano yung mga features sa GHL lang dapat niyang ang solution doon sa problem meron siya.
And then number 3, yung business logic, hindi siya one size fits all lang. Kasi bawat business, hindi actually, ito para mas magets nyo, kahit may dalawang business owner na same ng business, na same nagpapatakbo, magkaiba sila ng flow. Yung isa, gusto ang follow-up 21. Yung isa, ang gusto ang follow-up 7 lang. So, paano mo gagawin yun? Saan mo ipapasok yung kapag nag-reply? Kapag yung mga branching ng mga decision ng customer. So, sa bawat flow nila, ang gagawin mo dyan para maintindihan mo yung business logic is kakausapin mo yung customer, yung client mo. Ano ba muna ang gusto mong mangyari? Or kung meron ko yung manual na ginagawa, ano muna yon? So, pag naintindihan mo yun, saka mo pwedeng makapag-suggest sa kanila na, okay, ganito yung pwedeng maging solution dyan. Okay, improve natin using this and that. Tapos, may kakilala akong makakatulong sa'yo when it comes to branding, when it comes to social media, when it comes to video editing. Pwede natin gawin yon para makapag-pull tayo ng mga leads from social media. And then, pwede natin siyang i-convert dun sa ginawa kong backend. Kasi ang GHL talaga mostly back-end siya. Hindi siya pang front-end na makikita ng mga tao na para sa marketing. Pero again, may marketing tool siya. Madami pa, medyo mahabang ano na yun, no? Jesslyn, ang ganda ng question mo. Medyo mahabang explanation yan. Pero I think, yun yung mga points na gusto kong i-highlight. Ayan. Thank you, Coach Oding. So next question for Coach Architect. Paano mag-build ng personal brand kung ayaw ko maging influencer? Kailangan ko ba mag-build ng personal brand kahit wala akong premium client? Wait lang, wait. Before kayo mag-start, parang question ko din yan. Okay, nakakatuwa yung questions, no? So, dalawa kasi. So, when it comes to building a personal brand, dalawang branch yan. So, are you an entertainer? So, entertainer goes to the influencers. And then yung mga so they build on personal brand para makakuha sila ng maraming traffic, attention. And then pagka nakabuild na sila ng personal brand, marami silang follower, then they can promote brands or makapag-collab. Like for example, si Malukhiton, si Lance, 'di ba? So yung mga yon, so they are part of the what you call entertainment. So they, even though educational or whatnot. Pangalawa naman na personal brand is dun sa level natin. We are educator. No? So tayo yung mga freelancers. Nagtuturo ka ng skills, nagtuturo ka ng something na pwede nilang ma-acquire na skills and then it turned out to become a source of income also. So, do pareha siya pero magkaiba kasi yung target ng isa ng pang-influencer and then target naman nung pang um, educator. So, doon tayo pupunta sa educator na part, no? Kung ayaw mo maging influencer, and that's okay. Magbibuild ka ng brand mo kahit wala ka pang specialties kasi makikita nila yung naging customer, naging journey mo as an individual. Kasi wala naman talaga nag-umpisa na expert agad. But at least every day you show up online, nakikita nila na okay, nag-aral pala siya, nag-upskill pala siya nito. So, nung nag-upskill siya, pinapakita niya na ngayon na ito na yung mga kaya niyang gawin. And then, naiintindihan niya na yung process. 'Di ba? So, you are educating the people, especially the clients, kung ano yung mga links na para ma-improve sa kanila. And doon papasok yung tinuturo ko sa personal branding na di ko masyadong alam yung other word, no? Pero ang tawag ko kasi doon is seduction. Na you provide your skills in able to attract people na makikita nila na ito applicable to sa business ko kaya siya magre-reach out sa iyo. So hindi ka kailangan maging expert, hindi ka kailangan maging sobrang galing agad, no? Basta makita lang nila na yung makita ng client na naso-solve mo or may idea ko kung paano mag-solve ng problem, ikaw na yung pupunta nila. They can reach out to you directly. And that's the good thing about building a personal brand. Na nakita nila kung paano ka nag-umpisa, paano yung situation mo na, and ano na yung mga kaya mong gawin. 'Di ba? Like you guys, for sure, meron kayong mga kilala na hindi pa sila ganun kasikat, pero since consistent sila nagsha-show up, parang yung attention nakukuha nyo din. And then eventually, pina-follow nyo na. Then kapag ka nag-launch sila ng course,
you enroll, 'di ba? Kasi you resonate with them. So in clients naman nakikita nila na eto nag-i-upskill siya, he knows what he's doing and then eventually magre-reach out siya sa'yo kasi kailangan ka na niya or may kakilala siya na kailangan ng service mo. So ganun yung difference niya. I hope I answered the question. Tama ba, coach? Nasagot ko naman yung question or may follow-up question doon? Kasi medyo save kayo na question. Okay naman, okay naman. Follow-up question na lang, architect. Okay, Paano go. kung nahihiya ako magpakita ng muka? Possible pa rin bang makakuha ng Yeah. client? Yes. Okay. So from my previous students, no, ang lagi kong ini-encourage is show up your face. Kasi una sa lahat, trust right now is ang hirap-hirap ng i-build. No? So kapag ka hindi pa nakikita yung mukha mo, paano sa magtitiwala na that they are working with you? Personally, 'di ba? Pero for example, gusto mo mag-show up, gusto mo mag-showcase ng digital product mo, service mo, no? Na hindi naman kailangan na 100% yung personal trust. You can also do a faceless marketing. Faceless marketing. And then make sure na meron kang avatar, no? Na you use that consistently. For example, ng faceless avatar, Senyora. Sa Senyora ba nakapag-build ba siya ng ano niya, ng brand niya? Meron pang ano sa Mobile Legend naman kasi nagmo-Mobile Legend din ako. Si Bobong Gamer, 'di ba? Wala silang mga mukha pero meron silang avatar na palagi nilang ginagamit. And then, yun yung ano, na kapag ka nakita nila, alam nila kaagad na eto siya. Then, alam nila agad kung ano yung tone, ano yung messaging, alam nila kung paano yung way na magsalita. So, to answer your question, yes, pwede. It's possible for you to establish a brand, a faceless brand. Yun nga lang, medyo challenging siya, no? So, kung sa amin ng mga tao or sa atin, no, na nilalakasan lang natin yung loob natin na magpakita kasi alam mo, part talaga siya eh. Hindi ka makakapag-work with other client kapag hindi nila nakikita na credible enough ka. But if hindi naman kailangan na ganun kalaking trust yung kailangan, then yes, possible na mag-build ng faceless brand or hindi ka magpakita ng ano, ng mukha mo. Yeah, I agree. Mag-add lang ako, very short lang. Agree ako kay Coach Seth nung sinabi niya yung kailangan magpakita mo ng mukha kung hanggat maaari. Because, again, ano to business to. So, kung yung business mo is talagang nasa service ka, wala akong kakilala na naka-faceless nang nasa service. Pwede kang nasa digital product, yes, pwede. Kagaya contents, PDFs, books, and all. Pero, kapag nasa service ka, kailangan kasi nila ng communication. Kailangan kasi nila nakikita at nakakausap kung sino yung i-hire nila for the service na need nila for the business. Kaya, kung mahihain ka, baka need mo mag-shift ng konti. Okay, so kailangan mo i-evaluate din kung ano yung tolerance mo or ano yung level ng ayaw magpakita. So, yun. I think yun lang yung addition ko. Ayan, thank you. Okay, so next question is, anyone can answer. Paano mag-stand out kung pare-pareho na halos ang skills ng freelancers? Good. Very good. Ako na muna. Nakabukas na yung mic. Actually, ko din to. Lagi kong question. Even before nung nagtitake pa lang ako ng board exam, ang question ko lagi. Kasi ganito yan, guys. Kapag nasa isang pwesto ka, na may gusto kong makuha, at the end of the day, lagi yung natutunan sa isa kong math professor. Kung ka-competition mo yung mga kasabayan mo. Ibig sabihin, nung nagtitake ako ng boards, lahat ng kasabayan ko mag-take ng boards, competition ko sila. In a positive way. Bakit? Kasi may hinihit lang na number ng mga papasa. So ngayon, kung hindi ko sila ititreat as competition, ang mangyayari doon, hindi ko mapupush yung sarili ko, mag-go beyond doon sa kaya nilang gawin. So, ang tinitingnan ko, ano ba yung mga hindi nila ginagawa na pwede ko ma-take advantage? So, ang ginawa ko, inaral ko yung mga hindi common na inaaral. Inaaral nila math, aaralin ko yung physics. Lumabas ng board exam, puro physics. So, advantage ko. So, nangyari yun, pumasa ako. So, in-apply ko rin siya ngayon dito sa freelancing. Ano yung pwede kong maging advantage na hindi ginagawa ng mga tao? Kaya ako nag-start ng GHL directory sa
certification. Because hindi nila tinitake yun. Kasi number one, mahal. Number two, hindi nila kilala. Nakita ko yung advantage. Nakita ko yung risk. May risk akong tinake, pero at the same time, meron din akong reward na nakuha. So, para mag-stand out ka, for me, kailangan marunong ka mag-take ng calculated risk. Number two, dapat meron kang kaya mong gawin na hindi ginagawa ng ibang mga freelancer. Siguro additionally, dapat meron kang kapal ng muka na kaya mong i-face yung mga rejection, kaya mong i-face yung, alam mo yun, yung parang awkwardness. Kasi yun yung hindi na kayang i-take ng mga tao ngayon eh. Yung confrontation, yung rejection, yung no. Kapag kaya mong i-face yun, wala. Napaka-basic sa'yo ng freelancing, ng pagiging VA. I think yun yung answer ko. Okay, ang ganda ng sagot ni Coach Odeng. So, it tackles more about, ang sagot ni Coach Odeng is on USP. So, i-type in nyo yun, guys. Yung unit selling proposition. No, maraming GHL coaches, pero hindi lahat nagtuturo ng certification. Si Coach Odeng lang isa sa kilala ko na talagang pinupushan kasi ang laking bagay talaga. So, type in nyo yun, unit selling proposition, USP, para mag-stand out ka. Another thing is personal branding. So, tinuturo ko sa personal branding builder na enable for you to stand out. Isipin mo ang dami-dami mga freelancers na katulad natin. Pero sino yung mga nag-stand out? Yun yung mga nakapag-build ng personal brand. 'Di ba? Kaya sa freelancing ngayon, bilang lang sa kamay mo kung sino yung mga expert talaga. Bilang lang sa kamay mo kung sino yung mga specialist talaga. Because they know how to first show up. Alam nila kung paano magpakita online. Naiintindihan nila na yung social media, hindi siya pang friends or family. Social media is their marketplace. POV to ng mga freelancers, no? And then second, ano ba yung way nila na magsalita? And then, ano yung tone nila kapag ka nagsasalita? So that makes you different. Kasi kung ang lahat ng mga freelancer is pare-pareha sila, bigyan ko kayo ng example, no? Sa mga funnel builders, ang mga posting palagi is, you don't have a traffic issue, you have a funnel issue. Makikita mo yan, pare-parehas, no, halos. Pero what makes you separate is that when you understand that you don't only, it's not always the traffic, 'di ba? It's not always the traffic that the problem is, but it's your system. So meron kang other way ng pagsasalita na ikaw lang yun. And diyan papasok yung brand archetype na nagtanong kanina. Kasi pag naiintindihan mo yung brand archetype mo, alam mo kung paano ka magsalita, alam mo kung paano ka mag-stand out na kahit wala ka sa trending, kahit hindi ka sumusunod sa mga trends, lalo na kasi tayo mga educator tayo, no? Hindi tayo more on sa mga trends dapat. So, we set this up. So, yun ang magsa-separate sa'yo sa ibang mga freelancers. So, let me just break that down into portion. First is your personal brand. Dapat alam mo yung personal branding mo and how to show up in social media as a specialist or an expert. Second is yung sasabi ni Coach Odeng, unique selling proposition. And that will make you separate, way separate sa mga freelancers, especially sa mga general VA. Yan. Okay, so next question naman kunin natin sa comments for Coach Odeng. As a beginner sa GHL at wala pang client, ano po magandang strategy to offer sa beta client? For example, free build ng lead funnel plus automation in exchange for testimonial or mas better maghanap na agad ng prospect na i-offer yung funnels automations or CRM management na. Question is from Jean. Grabe naman mga question. Ganyan yung mga quality question, no? Guys, first of all, for those na nagtatanong, I really want to say na galing nyo. Kasi meron kayong confidence to ask at ilagay yung name nyo dyan. Because ang daming no offense sa mga nakikinig lang, pero ang daming listener worldwide. Listener lang. Wala silang first step para ilabas yung name nila para magtanong ng mga ganitong type ng question. Kaya, quality question begs for quality answer. Kapag maganda yung question mo, maganda rin ang answer. Take note nyo yan. Pag
nag-ano kayo, nag-ask kayo ng question sa mga tao. Okay, magandang strategy para sa beta client. For me, kung ako yung nasa position mo ngayon, ang i-offer ko, email marketing. Bakit email marketing? Number one, nagte-trend na ulit ang email. Ano to nasa numbers to, database based to sa data. Kasi hindi ako okay sa parang sinabi lang ng tao. Ay, trending na yung email. Hindi. Kung titingnan mo siya sa numbers, sa research online, nagte-trend na ang email. Because sobrang dami ng social media. So social media, nafa-flood na siya ng kung ano-anong reels or what. Pero sa email, diretso sa inbox. So, para ka nag-text before kung nasa 2000s era ka. So I think, for me lang, isa sa pwede mong i-offer, email marketing. Yung free build ng funnel, yes, okay siya. Pero for me kasi pwede mo siyang ibenta ng mahal eh, 'di ba? Coach Step. Ano na talaga siya, parang magandang product mo siya. So, yung mga email marketing, hindi ko naman sinasabi na talagang nasa conversion ka ng email marketing. Pwedeng mag-start ka sa pag-warm up lang ng email. Yun lang yung free. Tapos lagyan mo siya ng, kung GHL lang gamit mo, lagyan mo ng scoring, lagyan mo ng proper tags, ng separation, ng smart list. Ayun, magandang ano yun, malaking help na yun para dun sa mga magiging client mo. And, for exchange of testimonial, yes. Mas better bang maghanap agad ng prospect na i-offer yung funnels? Kung funnels, automation, at saka yung buong management, oo, maghanap ka na agad ng client. Pero kung let's say you're planning, wala ka pang mga testimonial, wala pang reviews, wala ka pang ma-show up dun sa portfolio mo, okay na okay yung mga beta client. Yung beta client na term, natuturo kay Coach Step. Ay, yung pala yung beta client. So, okay. Yun, I think for me, you can start with email marketing because lahat ng mga business owner meron ng email list. Ang kailangan nila someone na segment at saka at the same time tatanggalin yung mga bad quality doon sa high quality na mga pwede nila maging client. Yun lang. Coach Step. Hindi, tama yun. Ganda. Tama yung sagot ni Coach Odeng. 100% agree. Tsaka, yung funnel, wag mong ibibigay na free ha. Kung beta, at least 50% off. Kasi, that's a skill already. Pwede na nila magamit agad yun. So, ayun. Maganda yung sabi ni Coach Odeng and 100% agree. Follow-up question daw, Coach Odeng. So parang nagfo-fall siya sa automations for follow-up emails or including campaigns? Wag muna yung campaigns. Sa ano ka lang, well, may campaign ka, pero ang campaign mo talaga is basically just to show up dun sa inbox nila. Ma-warm up yung, kasi ito ang naging issue ng mga lumilipat sa GHL ngayon. Hindi naka-warm up yung email nila. Ibig sabihin hindi naka-warm up. Nagpo-fall sa spam, sa promotion, or sa kahit saang other than the inbox. Hindi nakikita. So, it's part ng personal branding, I can say. Bakit? Because if nakikita ka nila sa inboxes, imagine, all of your clients, all of your potential customer, nakikita ka sa inbox nila, ibig sabihin may presence ka. And take note guys wala silang ibang nakikita, kundi yung message mo. Kasi nga, hindi sila nasa social media. Sa social media kasi, maraming humahatak ng attention. Sa email, very konti lang. Kaya kung magiging malupit yung email nyo, pwedeng kahit hindi buong campaign, kahit nasa warm-up pa lang, goods na goods. Sorry, may isa pang part. Magfo-fall ba siya sa automation ng follow-up emails or including campaign? Hindi siya 100% campaign, pero may ano ka, presence lang. Ayan. Presence sa inbox ng mga client. Yan yung best answer for that. Ayan, thank you. Nagtanong ko lang, sorry Julie, yung sabi niya Sige, ni go. Coach Bright. Coach, alam mo ba na totoo, part ng personal branding yung email marketing? Yes. Kasi, isipin mo to, ang dami mo nakikita mga freelancers. Let's say yung mga coaches online. Nakikita mo sila online. Pero iba ang dating kapag nakita mo sila sa email. Parang added mga 50 or 100% points na build trust yun. Kasi ibig sabihin, kapag ka nasa email ka, may reputation ka na binibuild. And yung sinasabi ni coach na na yung i-offer mo na service is like in nurture, no? Kung anong ginagawa ng client mo, like for example, nasa dental clinic sila.
So mag-provide ka na at least 5 to 10, hindi, mga 5 email sequence na sasabihin na kung ano yung importance ng good hygiene, mga ganun, ano yung mga pwedeng i-prevent para makita lang nila at ma-open yung emails. Pero not necessarily you have to go to conversion, you have to go to um, email sequence talaga, no? Parang for more on visibility lang. Yun yung sasabi ni Coach kanina. So, ayun, thank you. So next question for Architect naman. Kailan mo masasabi na effective na yung personal branding mo? Kasi paano akong papansin kung marami na akong competitors? Yeah, Wait, so, okay lang. Sorry, Coach Step Gusto ko sanang isagot yan. Kapag pumapaldo ka na, ayun, effective yung branding mo. totoo. Yan ang sasabihin ko, Coach. Malalaman mo na effective na yung personal brand mo kapag kami nagre-reach out na sa'yo. Alam nyo ba, guys, ako at saka si Coach Odeng, hindi na kami naghahanap ng client. Like, no, nag-aaral kasi ako ng freelancing before, ang turo sa akin is 50 cold outreach a day. No, ginagawa ko yun, guys. And to tell you honestly, very exhausting siya. Tsaka hindi ko siya feel, hindi siya magaan sa kalooban ko na gawin na mag-outreach on a daily basis. Pero okay sa akin is mag-put out ng content, mag-show kung paano ako makakatulong. And then 80%, hindi, 90% ng mga naging clients ko, lahat nag-reach out. So, paano mo masasabi na yung personal branding mo is effective na kapag kami nagre-reach out na sa'yo? So, kaya isa yan sa mga sobrang proud ako sa mga students ko kapag nagme-message sila, Coach, may nag-reach out na sa akin. 'Di ba? Hindi sila, iba kasi yung may tatawag na chasing and then outreach. 'Di ba? Chasing parang, eh, chasing at saka outreach isa yon. So, ikaw yung naghahabol. 'Di ba? Naghabol ka ng habol ng mga clients, call DM, ganyan. Minsan kasi ang pangit ng ang pangit lang ng feel na may nag-reach out sa'yo, hindi pa nga nakaka-build ng relationship eh. Tapos magbebenta na kaagad. I don't teach that. I teach more on attracting. Na ipapakita mo kung ano yung mga kayang mong gawin and then yung client yung lalapit sa'yo. Magkaiba din kasi when it comes to those situation. Kapag ikaw yung naghahabol sa client, pag yung client sinabi niya na budget ko lang dyan $500 eh. Oo ka na. Kahit medyo mahirap yung gagawin. Pero kapag ikaw naman yung nagsho-show up and then you're building your personal brand, lalapit sila sa'yo and then you say that, yeah, I can do that for $1,500. Ikaw yung may say. Sila mag-a-adjust sa rate mo. So, malalaman mong okay na yung personal brand mo kapag ikaw na yung nilalapitan and then sila na nag-i-inquire sa'yo. Mas maganda yon. I'm telling you 100%. Inbound marketing. And yes, tama, Jean. Inbound marketing versus outbound marketing, I always go with inbound. So, ayun. That's the answer to that. Ayan, basahin ko lang yung mga follow-up question, Coach. So, yung isa dito sa comments is from Claire. Ano po strategy niyo when it comes to finding clients? Do you recommend na, direct outreach or mag-apply sa online job platforms for beginners? Say Coach Odeng muna, yung paldo nating Coach. Baka habulin na tayong BR niyan. Ano pong strategy sa paghahanap ng client? Gaya na sabi ni Coach Steph, hindi na ako madalas naghahanap. Kung makikita nyo man ako magko-comment doon, tapos nakuha ko yung client, pinapasa ko sa student ko or pinapasa ko sa someone na need ng client. Kasi yung akin, okay na ako doon sa mga handle kong client ngayon. Do you recommend po ba po ba na direct reach out or mag-apply sa online jobs? Both, gawin mo lahat kung starting ka pa lang. Lahat ng pwede mong matap gawin mo. Mag-online jobs ka, mag-Upwork ka, social media, LinkedIn, lahat postan mo. Kasi ang sinasabi ko nga sa mga nagsisimula, mag-build ka mo ng momentum. Kapag hindi ka nakapag-close ng first client mo, mawawalan ka ng pag-asa. Ang dami ko nababasang ganyan sa mga social media groups na parang 3 months na ako naghahanap, wala akong makita. Alam mo yung puro complain. Mas gusto nilang mag-post sa social media ng mga groups ng pagko-complain nila kaysa mag-post sa mga group para makahanap ng client. Alam mo yun, na parang kung yung pinost mo dito, nag-post ka na lang doon sa group para makahanap ng client, baka may nag-reach out pa sa'yo. Baka may nagsabi pa. So, itap mo lahat ng pwede mo matap. Ako, nung noon, nag-online jobs ako, nag-LinkedIn ako,
GHL director ako, nag-TikTok ako, nag-social media ako, Facebook groups, lahat tinap ko hanggang sa nakakuha ko ng first client, ng second, and so on and so forth hanggang sa naging okay yung mga naging client ko ngayon. So again, ulitin ko lang, kapag nag-start ka pa lang, build your momentum. Pag na-build mo yung momentum mo, hanggang sa tumaas ang confidence mo, pag tumaas ng confidence mo, kaya mo na magtaas ng rate, pwede mo nang machukchak yung mga low baller na yan. So, di mo kailangan mag-work na madami. Again, naniniwala ako sa sinasabi ni Molonsky, kung kilala rin si Molonsky. Work less, charge more. Yun lagi nating yun yung goal natin kung hanggat maaari. Yun lang ang sa akin. Ganda, totoo yan. um, sa akin naman, no, social media. Hindi ako nag-outreach nun. But I offer a lot of value in social media. Paano ang ginagawa yung content? I create content that provides value sa mga business owners, sa mga freelancers na nag-upskills. Second, instead of nagsasend ng outreach isa-isa, what I do is I go to the groups, especially go high-level groups na may mga questions. Then I answer that. Why? May tinatawag na lurker. No? Sa mga groups na yan, may tinatawag na lurker na tinitingnan lang nila kung ano yung may magandang question dito tapos may sumagot na ay ang ganda ng sagot niya. Sino to? Pa-follow ka na niya. So added ka na dun sa mga expert list niya. And then minsan kapag nakita nila na ang ganda ng sagot nito, magre-reach out na directly sa iyo. Hindi mo sinagot yung tanong niya directly. Ibang sagot yung tinanong mo but because it aligns dun sa problema na na-experience niya. So nag-reach out siya ngayon sa iyo to work with each other. So, ang dami kong experience wherein nagre-reach out sa akin. Hindi ko alam saan nanggaling. Wait, saan mo ba ako nakita? Ba't ka nakipag-work sa akin? Hindi ko pinakilala yung sarili ko. Nakita lang niya na tas magtatanong na magkano yung rate? Kaya ko bang gawin to? 'Di ba? Tas we hop on a discovery call. So, ganun yung nag-work sa akin for the past almost 2 years na nagpe-freelance ako. So, isa pang follow-up question for that, Coach. Question is from MJ. Pwede po ba follow-up doon? Need po ba na viral ka or high metrics to get clients? Or pwede ka magka-clients kahit hindi viral? Minsan po kasi yung hesitation, quote to post is walang nagla-like. Okay, so diyan yung papasok ko yung sasabi ko kanina, no? Dalawa kasi yung when it comes to personal branding. Are you an entertainer or are you an educator? So, educator talaga, guys, medyo mababa yung mga likes and engagement niyan. Kasi nga, you are teaching and then you are influencing yung mga business owners and mas marami yung mga nanonood lang for entertainments kaysa dun sa mga may business, no? So, don't look at the numbers. Look at the output that you provide. Kasi eventually, kapag ka nagpo-provide ka ng value, definitely makakahanap ka ng client na magre-reach out sa'yo. So, virality is not an answer or it may be an indicator na okay, etong content mo na to, working siya. So, you double down on that. And then, but it's not an actual measurement of success or client getting. Pwede ba akong mag-add dun sa last point niya? Kasi sinabi niya dun minsan po kasi yung hesitation ko to post walang nagla-like. Again, yung sinabi ni Coach Step kanina, may lurker. May someone na hindi sila magko-comment, hindi sila magla-like, hindi sila, parang hindi mo alam na nakita nila yung pinost mo. Pero, again, guys, ang social media na posting, lagi ang may initial, ito, algorithm to ng lahat ng social media because of TikTok. Every time magpo-post ka, meron niyang ipupush nila yung content mo sa first 200 na tao. Ibig sabihin, pagka-post mo pa lang, merong 200 na makakita initially. Out of those 200, there's always gonna be someone na makakakita nung pinost mo. Hindi mo kailangan na may magla-like, hindi mo kailangan na may ko-comment, uy, ang galing mo, ganito, ganyan. Hindi mo kailangan ng compliments na. Ang kailangan mo kasi dito, yun nga, sabi ni Coach Tag kanina, na may visibility ka, mabuild mo yung personal branding mo, and at the same time, mabuild mo yung confidence mo, na nagke-create ka lang ng nagke-create. Last point ko, may nagsabi sa TikTok before,
Napanood ko siya na parang ang pagki-create ng content is para daw parang lottery ticket daw na hindi mo kailangan bayaran. Isa lang, isang lottery ticket lang ang mas scratch mo na panalo ka. All throughout magbabago ang buhay mo. Ang dami niyo nakita yan kay Bella Porch, 'di ba? Yung ginawa niya yung M to the B. Overnight, nagbago yung buhay niya. Mga TikTok stars, overnight, biglang nagbabago yung buhay nila. Because may mga ganong type. Kaya gusto ko lang bigyan ng value yung pagkikreate ng content. Kahit wala, minsan kahit alam mo yun, pagod ka nang gumawa, mag-open ka lang ng camera, gagano ka lang, hey guys, blah, 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 blah. Tuloy lang. Pero again, dapat kung hanggat maaari, kung may system ka na, gawin mo yung system mo. Wag mong, excuse me, wag mong parang low quality lang ilalabas mo. Kung kaya mong may quality, quality pa rin. Okay? Pero wag kang titigil sa sa pagpo-post. Yun lang. Ayan, thank you. Okay, so next question is for Coach Oding. Ano yung pinaka-common mistakes ng beginner sa automations? Natatakot kasi ako, paano kung masira yung system ng client habang nag-set up ako? Edi sorry. Ganun lang yan. Sorry po. Namali ako. Always lagi ko rin sinasabi ito sa mga student ko pala before nung nasa college ako. Kasi may nagtanong kanina, nasa engineering ka ba, Coach Odeng? Yes po. Nagturo rin ako sa mga engineer. Lagi ko sinasabi sa kanila, kung kaya mong i-own yung success, dapat kaya mo ring i-own yung mistakes. Yan yung mga nagiging mali ng mga nasa freelancing. Laging gumagawa ng, kasi ganito, kasi ganyan. Ang tawag doon, excuses. I-own mo. Kapag nagkamali ka. Pero, before ka kasi magkamali, ano yung mga kailangan mong gawin? Anong preparation mo yung kailangan mong gawin? Para hindi ka magkamali. Siyempre, nandyan yung testing. Nandyan yung proper na design. Nandyan yung process maps. Nandyan yung planning side para malesen. Tapos, ang lagi kong ginagawa, wala si Doms dito, pero tinatanong ko sa kanila na, pwede mo bang tingnan to? Itong ginawa ko. Ang tawag ko doon, second eye. Kailangan may second eye. Meron kang outside nung ginawa mo at saka yung someone na pwede mag-check. Ang ginagawa ko second eye, si Claude. Claude, ganito yung ginawa ko, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Ano yung tingin mong blind spot? Ano yung mga hindi ko nagawa? Ano yung mali ko? So, if natatakot kang magkamali ka, possible talaga magkakamali ka. Even ako, nagkamali rin naman ako. Ang dami kong namali. May mga nawala nga akong client kasi may namali lang ako. Pero, ang point dito, hindi talaga 100% perfect yung magagawa mo. Pero, kung matatakot ka, gawin, kasi magkakamali ka, hindi mo nagagawin yun. So, ayun lang. Ang point lang is, huwag ka matakot magkamali. Tapos, own your mistake. Ganun lang. Mas gusto ng client na honest and may communication. Sige, Coach Step. Yes, tama yung sabi ni Coach, no? And then, additional lang. Pagka nag-own ka ng mistakes, no? Make sure na meron ka ng solution. Tawag doon bawi, no? Para doon mo mapoprove yung professionalism mo and then expertise mo din. Na okay, I do apologize for the mistake. What happened here is ganito. Kaya siya nag-fail. But don't worry, I already have a solution. This is what I'm gonna do. Diba? So, para hindi siya ma-end on the negative note. So, meron ka laging solution. Then, you can always ask. Kung wala ka pang solution, sabihin mo na, don't worry, I won't sleep until I find solution for this one. So, yung reputation mo tumataas. And then, people, especially client, respect that more, no? Transparency kaysa yung sasabihin, i-cover up mo siya. And then, yun yung medyo hindi maganda. Sige. So next question, Architect. Ano yung content na dapat kong iwasan kung gusto kong maka-attract ng high-paying clients? Ano yung content na kailangan mong iwasan? Sugal. Yes! X tayo sa sugal. Yan, tama yun. Iwasan mo yung mga sugal content. Siguro, kung sa content, no, ano yung mga content na kailangan mong iwasan? I would say more, kailangan mas marami kang alam na content type.
So, dun sa nag-ask ng question, ang tanong ko sa'yo, ilang content type ba ang alam mo sa ngayon? Kasi, ang, the question should be, anong topic or anong um, discussions yung dapat hindi mo sinasabi. Kasi personal brand talks about your personality, your belief, your story. No, diyan sila makaka-connect sa'yo. Diyan nila malalaman na, tao pala yung kausap ko. And then that builds a trust. Ngayon, when it comes to content na kailangan mong iwasan, yun lang siguro yung sugal. Or any content na makakaapak or makakasama sa ano mo, sa belief system mo, 'wag mo na siyang gawan ng content. I would say more focus on your strength, kung ano yung mga alam mo. And then iwas din sa ano, sa trend. Just because there's a trend, susundan mo yun kahit hindi siya aligned sa personal branding mo. Okay, so kaya importante na naiintindihan mo kung ano yung personal brand mo, naiintindihan mo kung ano yung belief system mo, and yung mga opinion mo, that builds a personal brand. And when it comes to content creation, dapat marami ka din alam na content types. Topic siguro, yan, yung mga sugal, anything na nakakasira ng buhay, wag nating gagamitin yan. Yan. Okay. So, daming magandang question. Sige. So, ito yung next natin. For both na to. So, coaches, kung bibigyan nyo kami ng isang advice na pwede magbago ng freelancing journey namin, ano yun? For both coaches. Ako na muna. So, paki-repeat ng question, please. Kung bibigyan nyo kami ng isang advice na pwedeng magbago sa freelancing journey namin, ano yun? Build a personal brand. So, ayun ang unang ituturo ko sa inyo. Kahit na nag-uumpisa ka pa lang, kahit na um, beginner ka pa lang, mag-build ka na ng personal brand mo. Kasi once you build for yourself, no, this is an asset, or this is a skill that you will be able to capitalize, lalo na kapag nakikilala ka na. Imagine you were able to attract a client, tapos pagtingin nila sa profile mo, walang masyadong activities. That doesn't build credibility. Parang, kailan ba to active? Last post mo mga 1 month ago, 'di ba? Parang kung ako yung client mo, parang suspicious ka sa akin kasi baka mamaya i-ghost mo ako, 'di ba? So build a personal brand. It doesn't matter kung nag-uumpisa ka pa lang, i-journey mo. So to tell you a story, no, nung nag-uumpisa ako ng freelancing, I started with funnels. Gino-journey ko lang like na pino-post ko na nag-aaral ako, pino-post ko na nag-enroll ako, pino-post ko yung mga output na nagagawa ko. And then eventually, nagbi-build na pala ako ng personal brand without someone telling me na ganun pala mag-build ng personal brand. And then you know what? Kaya pala nagtataka ako na after a month, no, ng pagpo-post ko, may nag-reach out sa akin. That was my first client. Na nag-reach out sa akin kung marunong ba akong gumawa ng funnel. Of course, I know. Kasi nung pinopost ko nga eh. But yung person na yun, hindi niya malalaman na marunong ako gumawa ng funnel if hindi ako nagpo-post. So, di ba? So, make sure that you are visible to your client. Kasi when the time comes that client would need someone na makakatulong sa business nila, and then ikaw yung freelancer na dumaan sa page niya, di ba? So, the opportunity is for you. So, opportunity only shows dun sa mga taong ready. Paano pag nag-open yung opportunity sa'yo tapos wala ka pang hindi ka ready. So, sayang lang din. 'Di ba? So, as early as now, build a personal brand because in the world of social media and digital marketing, trust is equals to dollars. Trust is equals to gain or profit or client. Pag mababa yung trust mo, pag mababa yung visibility mo online, magbababa yung attention mo online, definitely may hirapan ka makaklose ng mga premium clients. So that's for me, build a personal brand as early as now. I totally agree. Alam niyo kung bakit? Kapag hindi kayo nakikita online, nasa ano kasi, isa kong client, nasa PR and marketing. So, mag-hire kami ng social media. Tapos,
May isang nag-apply, ang taas ng singil. Tiningnan namin yung LinkedIn. Hindi optimized, walang banner, yung picture parang 19 forgotten. Alam mo yon, yung dun pa lang, kung wala kang online presence, wala na agad. So, part talaga siya ng personal branding. Agree ako kay Coach Step eh. Personal branding mo yung profile mo, LinkedIn mo. Especially LinkedIn, guys, ah. Kapag hindi okay yung LinkedIn mo, professionally, hindi okay yung tingin sa'yo ng mga mag-hire sa'yo. Kasi titingnan nila yan. Okay, to answer yung question, ano ba yung ma-advise ko para mabago yung freelancing journey or pagiging VA ng mga umattend dito, no? For those na 35 tayo lahat dito. Take all the advantages na pwede nyo makuha. Lahat ng pwedeng makapag-push ahead sa inyo sa journey. Again, lagi ko tinitreat yung mga kasabayan ko as competitor. Pero in a positive way. Hindi sila yung talaga makipagsapakan ako sa kanila. Pero ano ba yung ginagawa niya? Okay, so ginagawa niya to, gagawin ko rin yan. Pero magugubiyan ako sa ginagawa niya. Ano yung ginagawa niya, tas ano yung hindi niya ginagawa, na tingin ko makakatulong doon kapag ginawa ko, gagawin ko yun. So, ang mangyayari doon, meron ako ahead sa nilang ginagawa. Kasi nga, meron ako something na may offer na hindi nila ginagawa. Pero again, mahirap din kasi yun. Kasi extra work yun eh. Pero again, sinasabi ko nga, lagi ako nakikinig ng mga podcast, there's always work na kailangan yung gawin. Hindi ka pwedeng magstay lang sa pumasok ka lang sa BA, may kita ka na agad. Yun yung wrong mindset. Kapag ganun yung mindset ng mga pumapasok sa VA at freelancing, most probably hindi sila tatagal. Kasi journey to eh. Hindi to sprint na di ba pagpasok mo, go agad. Take all the advantages na pwede nyo makuha. And at the same time, put on the work volume. Gaya nga sabi ni Alex Hermosino. Kapag wala kang volume na ginagawa, wala kang repetition. Hindi ka makakapag-build ng confidence. And at the same time, hindi makikita ng client mo na confident ka sa ginagawa because wala kang ginawa before. It's easy to say. I'll be honest sa inyo guys, nakapag-interview ako ng napakadami kasi nung nandun ako sa isa kong client. Halata mo. Ano pa lang, confidence pa lang sa pagsasalita. Halata mo kung sino may mga nagawa sa hindi nagawa. Tapos, titingnan mo yung personal branding nila, wala. Walang post, walang kahit ano, wala ka ma-search online. Kasi parang ang HR eh. Di ba mga HR ganun? Tinitingnan nila yung background. Ngayon, kung wala kang personal branding, wala kang ginawa before, wala kang proof, wala kang evidence ng mga nagawa mo. Walang-wala talaga. So, I believe, lahat ng may isip nyong advantages na pwede nyong makuha, kunin nyo at gawin nyo. I think yun yung isa sa masasabi ko. Gabi, may mga pahabol na question pa. Ano to? Season 2 na lang tayo. Hindi, sige. So, let's answer last one question. So, Julie, ikaw na pumili ng last question natin. Sige. Question from Ray Ann. This question is for both Arky and Coach Odek. Ano yung mga common na pinapagawa ng mga business owners sa GHL? May mga repetitive tasks ba or everything is new? Depende sa line of business ni client. Do we need to focus on one skill muna sa GHL before we jump to another skill? Like, for example, automation and funnels? I think ako na yung answer dito. Common na pinapagawa ng business owners, ang pinaka-common talaga yan, setup ng email at SMS. Kasi, CRM siya. So, hindi ka magkakaroon ng customer relationship kung hindi ka makakapag-communicate sa kanila. Yan ang pinaka-common. Email, SMS, website. Yung tatlo. Hindi yan nawawala, yung tatlo na yan. Ang repetitive na task is calendars. Kapag nag-update ka ng calendars, tapos kapag ikaw yung nag-handle nung pagmamanage ng calendar sa loob ng GHL. Pero hindi ibig sabihin ikaw yung nag-appointment setter. Iba yun. Depende ba siya sa line of business ni client? Yes. Kasi, sinasabi ko nga sa mga client ko, sa mga student ko, na yung business na meron si client is hindi niya lahat magagamit na feature ng GHL. Hindi lahat ng businesses ni client may payment. Hindi lahat merong SMS. Gusto email lang. Yung iba website lang. So, depende talaga siya sa niche at saka line ng business ni client. Do we need to focus po ba sa one skill muna?
po sa GHL before we jump to another skill? Hindi po. Hindi dapat focus. Dapat, again, sinasabi ko, na-answer namin to kanina. Be generalist ka sa simula hanggang sa gumaling ka ng gumaling and then saka ka mag-focus sa isa lang. Pero kapag GHL, dapat GHL marunong ka sa lahat na part na yan. Guys, may ChatGPT naman and may Claude or whatever na LLM na ginagamit niyo. Dapat kung hanggat maaari, take note mo na ang pinaka-position mo dito, problem solver ka. Kailangan mo ma-identify yung problem ni client. Tapos gagawa mo siya solution. Gamit ang tool na GHL. Si GHL, hindi siya yung problem mo. Ang problem na dapat mong ma-identify again is yung problem ni client. Pag na-identify mo ano yung problem ni client, saka mo isusolve gamit ang GHL. Yan. Coach, last na to. From the comments then from MJ. So, Coach Odeng, meron po ba kayong ma-advise to someone na pursuing ang engineering degree as a student and freelancer at the same time? Possible po bang success for both or need ko po i-give up yung isa? Thank you. Okay. Engineering student, mamimili ka kung full-time ka ng freelancer, tapos magtatapos ka ng degree mo. Medyo mahirap, no? Kasi hindi ako parent eh. Hindi ako makapag-speak in behalf of your parents kasi I don't know kung sino yung nagpapaaral sa'yo. Pero number one kasi na, tinapos ko yung engineering degree ko. Hindi dahil may option ako mag-freelance before. Kundi, yun lang yung option ko. Pero ikaw, good for you to have those two options na pwede ka mag-freelance and at the same time, pwede ka magtapos ng engineering degree. Pero ang suggestion ko talaga, in behalf of your parents, in behalf of those na nagbibigay sa'yo ng funds para makapag-aral, tapusin mo yung pag-aaral mo. Kasi ano nila yun parang pride nila. Pero again, hindi ko sinasabing tapusin mo siya all throughout. Hindi ko rin sinasabi na parang hindi i-drop mo na siya. I-weigh mo. Pero kung kaya mong matapos siya and at the same time mag-freelance ka, pwedeng. Meron akong student. Student ko talaga nung nagtuturo ko sa college siya. Nasa ano siya? Nasa engineering siya. Pero nagpi-freelance siya on the side. Kasi kaya mo namang to answer yung isang mong question, kaya mo kasing kaya mo tayong mag-success both. Kaya mong mag-build ng sarili mong career kahit student ka pa lang. And it's good na nag-i-start ka. Student ka pa lang. Kasi kami nga ni Coach Step, hindi na kami student nung nag-start kami. Kaya, kayang-kaya. Ang suggestion ko, kung kaya mong pagsabayan, may time ka pa, huwag ka muna mag-aksaya ng oras sa mga hindi dapat pag-aksaya ng oras. Saka, kaya mong ipagsabay yun. And sabi niya, self-support rin po kasi ako, Coach. Oh, that's good. At ibig sabihin, nabavalue mo yung pera na ginagawa mo. Kung self-support ka, ibig sabihin, there's this heart na pride ng sarili mo. Kaya ikaw, kung self-support ka, wala namang iba pala nagsusupport sa'yo, it's your decision kung idadrop mo yung isa. Pero for me, syempre, nasa freelancing ka. Sabi, parang hindi namin ipopromote yung nasa norm na nasa Pilipinas na work. Kasi nasa freelancing kami, nakita namin yung benefit at saka yung laki ng difference hindi lang sa sahod, no? Kundi sa freedom na meron kami. So, for me, magiging bias ako for freelancing. And, yeah. Ayun. Yun yung Yeah, answer. and then sa mga naman, I believe there's new here tapos yung mga gusto mag-upskill or matuto ng freelancing like the question of MJ kanina. Guys, alam niyo ba na si Coach Odeng, meron siyang free training sa community niya? And Coach, can you tell us more about that? Yung free training mo and then paano ba silang makakapag upskill as a beginner sa GHL? Nice, thank you. Buti nabanggit mo. No? Nawala na sa isip ko. Ang ganda ng conversation natin no? Well, join lang kayo. Sino yung nagsasend ng link natin? Pwede pa send ng group natin. Group link Yes, ng Level Up Academy. Pa-send na lang sa chat. Join kayo dyan sa link na yun. Tapos, pagpasok nyo doon, merong Features tab. Pupunta kayo sa Features tab. Doon sa Features tab, merong mga videos ako na-record. Last year pa yon, no? Pero same pa din. Same pa din ang pwede nyong matutunan sa ngayon. Medyo na iba lang yung UI sa GHL. Pero as beginner, kung mapapanood mo siya, ang daming feedback. Pinanood lang daw nila yon, sinunod nila, gumawa sila ng project, nagka-client.
libreng material. Again, ang daming ang daming nagsasabi na ganito ganyan. Pero iba yung meron kang evidence, sabi nga ni Coach Tat. Meron kang visibility, meron silang nakikitang output mo. So kung meron kang group, etong group ko na to, pinapakita ko sa client to, sinasama ko sa portfolio ko to. Nasabi ko, meron akong group na hinahandle, ito yung mga gusto mag-GHL. So, yung ibang mga client, wow, ang laki, ang dami, 8,000 and all. So, malaking tulong siya kung sakali meron kang sariling group. Kaya join kayo doon sa group if you want, and thank you so much, Coach Tan. Guys, meron si Coach pag-giveaway this end of, I think this July, no? Yes, ay, buti nabanggit mo din. Talagang, alam mo, ikaw talaga yung, alam mo yung mga nakatago sa Yes, meron kaming raffle. So, every month to, nagpaparaffle kami ng course, sub-accounts, at saka coaching. Tatlo yun. So, kapag nag-free trial kayo sa Level Up Academy, which is yung free trial ko, wait lang nandito yun sa, buti nilang binanggat mo. Iaano ko na to. Pwede ba i-send ko yung link ng free trial ka dito, Coach Teo? Yes, pwede, Coach. Yan. Okay. Thank you. Yan, sinend ko yung link ng free trial. If you want na mag-join dun sa raffle, may raffle kami. Course yun, yung worth 20K na course. Sige, kapag nanalo ka, yan, sa'yo na yan. Tapos may mga free materials pa tayo. And out of those na mga nag first batch, sobrang dami na may mga clients. And I can say na I can vouch din dito sa course na makukuha ninyo. Ng free kung sakali magjo-join ka. And coaching, sobrang laking tulong. Kung nag-enjoy ka sa coaching na to, sa usapan na to, yun, one-on-one tayo. Like yung dami ng question mo, tanong mo lahat doon. So, pwede natin sagutin. Sub-accounts naman, kapag meron kang gustong itry, ayan, makakuha. Uy, thank you so much. Ayan, makukuha nyo tong mga materials na to kapag nag-free trial ka. Thank you, Mylene. Okay, guys. So, just to add on that, no? Grabe yung ako din, I always vouch for Coach Brian. So, pag may mga students ako na nagtatanong, Coach, kaninong course ba yung kukuhain ko? Hindi ko na sasabihin yung competitor ni Coach Brian, no? Kay ano ba? Kay ano or kay ano? Kasi marami na nag-offer ng freelancing. And to be honest, at least naka-enroll na ako doon sa tatlo na courses na yon. I would say that if you are a freelancer na gusto pa lang matutunan fundamentals, basic hanggang sa makapag-client work ka na, I would go with Coach Odeng. Kasi the way na magturo siya is very um, non-technical. Non-technical and then basic. Madali siya ma-comprehend. Unlike other coaches na I think because they have been in the industry for a long time, na akala nila yung tinuturo nila is basic pa rin. But for a newbie like me, nung nag-umpisa ako, I find it too technical na already. So, if you're someone na gusto pa lang matutunan yung GHL, high level, and then understand it fully, no? Yung pasikot-sikot niya hanggang sa magkaroon ka ng client work, I would highly suggest Coach Brian, no? Mag-enroll kayo doon. And also, when it comes to ano naman, so you already have a skills. Kung gusto mong pumaldo this 2026, you already have a skills built up with Coach Odeng, yung GHL. And then if you want to attract clients, no, personal branding is the key. So I also have I'm also teaching personal branding. If you want to enroll, guys, this is the time, no, the opportunity for you to enroll kasi we are giving 30% discount sa mga early bird namin. So this is only until August 31. So may nagtatanong kanina, Coach, paano mag-content, saan i-post, paano magkakaroon ng visibility sa mga client. We teach that all. No, from social media, ano mga type of content sa social media, top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel, paano kang magiging visible. Like kapag ka nakakuha ka ng when the opportunity knocks to you, alam mo kung paano siya i-handle. And yes, we handle from personal branding into marketing. So personal branding is yourself. No, sino ka ba? Ano yung mga belief system mo? Paano mong gagawing yung story mo na relatable? And then marketing, of course, is paano ka magiging visible? Paano ka makaka-connect sa yung mga client? Paano ka makaka-attract ng client na alam mo yung nag-enjoy ka lang sa ginagawa mo and then client will go to you. So, i-drop ng team namin yung link for PBB. We are actually now on 30% discount.
So, kung makikita ninyo to, yan o. So, 8 days to go. It's usually 6,997, but now it's only for 4,897. Ano ba yung inclusion ng personal branding builder? So, personal branding builder, guys, 5 days live coaching yan. So, from identity, first day pa lang alam mo na kung anong identity na i-show up mo online. No, premium positioning. So, paano mo ipoposition yung sarili mo on social media para hindi ka nalolobo lagi ng mga client mo? And then, paano ka makakapag-attract ng client? And then, content that attracts. So, may mga content types, no? Yung sinasabi ko kanina na, ano ba mga content types na alam mo? Alam mo ba yung hand raiser, personal take? Alam mo ba yung showcase? So, maraming different type of contents that you should be using on a daily basis para lahat ng mga questions ng client mo nasasagot mo siya nang hindi ka nagmumukhang redundant. No? Tapos visual identity, yes, tinuturo namin pag-create ng board, paggawa ng brand board, tinuturo namin 'yan, paggawa ng logos, ang lagi ko sinasabi dito is you will be your first client. So, i-apply mo sa sarili mo muna yung personal brand and then so that you can add that to your next client. Lahat ba ng matututunan ko sa personal branding pwede kong i-apply sa magiging client ko? Yes, definitely yes. Alam mo ba na ang daming client na gusto magpagawa ng CRM, gusto magpagawa ng funnel, pero wala silang branding. And yung matututunan mo sa personal branding builder, this is a 50,000 additional, no, on top dun sa kaya nilang ipagawa sa'yo. So, brand voice, messaging fixes, positioning, and then personalized action plan. Ano pa yung mga inclusion dito? Lahat ng mga bot na ginagamit namin. So, meron kaming bot na ginagamit for branding, meron kaming bot na ginagamit for content marketing, and meron kaming bot na ginagamit ng paggawa ng proposal. After di ba, kakatapos mo lang ng discovery call mo, and then kung ano yung mga napag-usapan niyo sa discovery call, you just put that in the bot, siya na yung gagawa ng proposal mo para within 1 to 2 hours, masend mo na sa client mo and then makapag-close ka ng deal. Siya na din yung gagawa ng invoice mo. So, lahat ng mga tools namin and resources, these are all free for you kapag nag-join ka sa Personal Branding Builder. And again, that's only 8 days from now, yung 30% off. Available pa rin naman siya hanggang sa next coaching namin will be on August 17 to 21. So, this is live and then yan. So, I would like to see you all there. Kung gusto ninyo talaga makagawa ng brand, no, na special, premium, at the same time, nakaka-attract ng client. So, I would want to see you inside Personal Branding Builder. And, pag nag-join kayo kay Coach Odeng, no, sa raffle niya, magbibigay ako doon ng isang scholarship for Personal Branding Builder. So, ayun. Combination talaga yan, guys. So, Coach, meron ka pa bang gustong i-share sa kanila? Yes, thank you, Coach Steph. Grabe naman yun. Guys, before ko i-add yung gusto kong sabihin, nung binibuild pa lang ni Coach Steph yung personal branding, yung mga material, isa ako dun sa mga mga alpha, yung mga tester na talagang nung sinadya sa akin yung yung parang form, yung fill upan mo lang. Tapos biglang may i-return na sa'yo agad yung bot. Shucks, teka, sandali. Ganito pala yun. All this time, kinikilala ko yung sarili ko, inaayos ko. Ano ba yung dapat kong type ng messaging? Ano yung dapat yung tone? Ano yung... Ganun pala yung branding. Ganun pala siya nag-work. Tapos, nung na-test ko siya, tapos in-apply ko, sabi ko, shucks, nagbago yung posting ko. Ganong level pala yun. Dapat talagang inline ka sa kung ano yung branding mo. And guys, sobrang solid yung material na yun. And ano pa lang yun that's one of the free. Paano pa yung iba? Yes, So, freebie lang yun. Freebie lang yun. So yun, yung sa darating na raffle, hindi lang siya raffle, meron din kaming darating na training that is a paid training. Pero yung paid training yun, para ka lang bumili ng sub-account. Pag bumili ka ng sub-account, kasama ka na dun sa gagawin kong 3 days na training. So, yung 2 days teaching yon. Tapos yung 1 day, test, talaga, ite-test kita. Online tayo, sabay-sabay ko kayo papagawin ng isang client. Tapos, pwede kayo mamili ng type ng client. Tapos, pwede nyo na siyang ilagay agad sa portfolio ninyo. So, pwede
para ka lang bumili ng sub-account. Kasi 'di ba may promo kami ngayong July ng 1,000 pesos for 3 months. So kung meron ka ng makakabili ka nun, kasali ka na kaagad dun sa training na yun. So that is 3 days, 2 days teaching, tapos 1 day na testing tayo. So ayun, kailan yan? Pawait na lang na announcement, hindi pa siya fully na mapopost sa amin kasi ang daming training daw, kagaya nga may training last 2 weeks ago, meron kaming training ng GHL, automation, newbie, personal branding, tapos sa susunod meron pang mga training. Pero pawait na lang, Miss Giselle, sa question mo na yan. Pero join kayo dun sa group, i-announce namin. Pero most probably, second week ng August. Ang tentative date natin, August 13. So, doon tayo mag-i-start. Pawait na lang ang announcement. Thank you so much. Yun. So, see you guys sa aming mga communities. Guys, na-follow nyo na ba yung communities namin? And I would like to see you more of that. And then, kung sino yung mga magpupunta ng high level Manila, so, magkikita tayo doon. Nandun kami ni Coach Odeng. Actually, roommate kami ni Coach Odeng. Yes, yes. Magkasama kami doon. So, we'll see you there, guys, no? Pag nakita nyo kami, talk to us. And then, we'll see you. Okay? Yes. And then, wag nyo na masyadong i-overthink, guys. Go for it. Sobrang sulit na sulit lahat ng yan. So, Agree. go. Wag nyo nang antayin talaga. Kasi this is a career path guide, no? So, the reason why nandito kayo kasi inalign ni Lord. Inalign ni God na mapunta kayo sa webinar na to so that yung mga questions ninyo masagot. And then at the same time, if you have further questions, di ba we also provide an avenue wherein you can ask those questions again. So, we'll see you live sa aming mga coachings. And then, I'm looking forward na makita ko kayo lahat, guys, na makapag-build ng personal brand ninyo. And then, ang skills ninyo para, alam niyo yung pumaldo kayo bago magpasko. Kasi ilang months na lang. August, September, October, November. 5 months na lang. Mhm. So, yun, si Claire daw, nasa siya. So, soon makikita. Dami. Okay, see you sa high level, Claire. Ayun. Okay, so picture muna tayo, guys. Can you guys open your camera? Yan, so let's take a picture. Grabe yung mga conversation natin. Ganda, Coach. Nakakamiss. Iba ka talaga. Alam mo guys, sobrang nai-enjoy ko talaga kapag magkasama na kami ni Coach Odeng. Kasi pangmalakasan talaga yung mga questions. Tsaka ang pinakagusto namin ni Coach Odeng dyan, pinag-isipan. Like, Yeah. gaganda ng mga tanong. Parang kahit kami na-challenge kami sa mga questions. Kaya nga eh. Ayan, so can you guys open your camera and then let's take a picture, everyone? Si Julie na magte-take ng picture natin. Okay, open cam tayo, guys. Game. So, ano tayo? Yan, Game. Okay, 1. May humahabol pa. yan. Sige, game. 1, 2, 3, smile. Okay, page 1 pa lang yon. Smile pa din for page 2. Oh, hindi natin alam kung nasa page 2 kayo. So, smile lang. 1, 2, 3. Smile. Thank you. Ayun guys, thank you everyone. Can you please unmute and then say thank you, Coach Odeng, and then thank you, Coach Step. Thank you Unmute po. everyone. Okay, thank you so much, guys. I'll see you Thank you around. po. Thank you Thank po. you. Archie. Thank you so much. Bye. Hey guys. I learned a lot of things. Thank you so much. Wow. Wow, thank you, Giselle. See you. Thank you. See you soon po. Thank you so much. Dati ako ang nag-aabot, ngayon clients nang lumalapit. Okay now. Personal better. Yeah. Di ka basta-basta lang namuka sa crowd. May kwento ka, may puso, may sariling sound. Huwag kang kopya,
Bye guys, kakain muna ako. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Bye-bye. Thank you, Coach.